Okay guys, ito ang panibago nating reaksyon. Mainit na balita ngayon. Mga expose ni Maharlika. Ito ay dapat natin laging subaybayan para sa ating bansang Pilipinas, para sa ating mga Pilipinong kababayan. Dapat natin ito mapanood ang mga katotohanan. Dito lang kay Madam Maharlika, panoorin natin ito, ang kanyang video. Ito na guys, panoorin natin ito. Kaba ng bayan. Next week, di ba Sunday dyan ngayon sa Pilipinas. Ayon sa ating puting ahas, hi Zara, you like my outfit? Actually, dapat pang cruise ko to eh. Kaya lang sinuot ko na. Wala lang kasi gustong-gusto ko lang yung thank you so much. Yeah, thank you. Diba? Na-distract ako. Thank you. So anyway, Kipay Kiboom ni Liza Tanas, sabi ni Palangga, sabi ni Manrico Jr. Dilian. Okay. So 'di ba, kahapon pinag-usapan natin na mamadaliin nila sa Monday yung etong week na parating, tomorrow na diyan sa Pilipinas, yung impeachment para kay Inday Sara. Then gagamitin nila yung 11 days daw na in-spend ng opisina ni Inday sa yung budget na dinownload sa kanya ng Office of the Bangag President. Okay? So yun yung gagamitin nila. So dahil wala silang makita, maliban doon, which is hindi naman illegal yon, ayon sa ating puting ahas, dapat alam mo to, Day. I don't know kung alam mo na to, pero ito kasi, ito'y galing mismo sa loob ng mga rumbuhan o kuta ng mga ahas. So ang gagawin nila mga kababayan ay inuutusan ni Zatanas, ni Tamba at ni Bangag. Lahat yan sila magkakasabwat na maghanap, okay? Kain muna tayo. Na maghanap, wala tayo. Nice, kain. Na maghanap ng fake witness laban kay Inday Sara. Ano yung gagawin ng fake witness, mga palangga? So, ang gagawin ng fake witness, mga kababayan, ay gagawa daw sila ng issue ng merong ghost delivery books si Inday Sara nung siya ay nanunungkulan pa sa Department of Education. Ayon sa puting ahas, willing bayaran, okay, ng bangag na gobyernong ito, yung kanilang fake witness para lang lumabas, magtestimonya, kunyari, na siya, na-witness niya na ang pamunuan ni Inday Sara nung siya ay nasa DepEd ay nagkaroon ng delivery, ghost delivery ng books. Ibig sabihin, kunyari, di ba, may dineliver na mga libro sa pamunuan ng DepEd, pero wala naman at ibinulsa ni Inday yung pera. Yun ang papalabasin nila. At babayaran nila yung witness. At hindi lang yun. By hook or by crook, kung ayaw pumayag, walang lusot actually ang witness. Tututukan nila ng bang. Pwede nilang gurgurin kapag hindi pumayag etong gagamitin nilang tao. Hindi ba pangbangag lang yan? Yan ang aabangan ninyo. Dahil kailangan natin, ang sabi sa atin ng puting ahas, Miss Maharlika, A1 yan. Okay? Narinig nila na yun ang usapan ng mga bangag. Kaya ang sabi sa akin, ilabas mo na, i-preempt mo na, ipaunahan mo na etong mga ngagva na ito dahil sisirain nila at magbabayad sila ng trolls. Yun, no? Grabe talaga, no? Hanapan lang nila ng kaso si Vice President Inday Sara Duterte para ma-impeach nila. Di ba? Tapos, nagbabayad sila ng mga fake para lang magtestigo. Di ba? Kalokohan yan. Pira ng bayan, ginagastos nilang ganyan. Dapat hindi nila tanggapin ng ganyang alok nila nga, mas lalo ng mga teachers. Dapat hindi nyo tanggapin kasi yun, masamang gawain yan. Yung binayad sa inyo, pira ng taong bayan. Diba? Pero hindi yan mananaig pa rin. Maraming magagalit yung mga solid supporters ni
Vice President Inday Sara Duterte kapag i-impeach nila yan. Ay ng trolls ng witness, mga kababayan. Gutom lang, So ha? tama ba ito? Ang gagawin nila itong sa fake, itong mag-aano sila ng fake witness, mga kababayan? So dahil nga sukang-suka na ang taong bayan sa kanilang mga kasinungalingan, gagawa at gagawa ng kasinungalingan ang gobyernong ito. Kung ako, si Glenchong at kung sino pa na ginagawa nila, okay, ng fabricated crime. Kung si distressed mother, ginawa nila ng fabricated crime ni Lisa, ni Bangag, okay, na kesyo ito daw ay mayroong large scale estafa. Di ba? Isa yun sa mga kaso ni distressed mother para maisakatuparan ni Lisa at ng kanyang kapartner in crime. Okay? Dating partner ni distressed mother para ma-serve nila etong warrant of arrest. Para not warrant of arrest. Well, sa Pilipinas, of course, ma-serve nila itong what they call it, extradition. Di ba? Gusto nila i-extradite si distressed mother. Kaya tinamnan nila ng kasong ng fabricated crime, pero later on ay umatras yung apat na witness, fake witness. Pero may mga strategy pa na ginagawa itong si Lisa Tanas. Ang ginawa nila, pina-atras, sila din ang may gawa. Nag-atras yung fake witness ng apat na yon laban kay distressed mother at sinabi ng mga kampo ni Lisa Tanas kay distressed mother, hindi ko pa yata nabanggit na, oh, distressed mother, umuwi ka na. Kasi inatras na yung kaso mo ng partner mo, ng apat na fake witness. So, hindi naman nagtiwala si distressed mother. So, ano yung ibig ko sabihin? Kung kayang maghanap ng apat katao na pinwersa nila, na never ever na-meet ni distressed mother yung mga taong yun, ni hindi niya kilala, ni sa hinagap, ni sa panaginip, ay hindi niya napanaginipan yung apat na taong nag-fabricate ng crime, fake witness na kinuha ng kampo ni Lisa Tanas. So, this is very Lisa. This is very Bangag. This is very tambaluslos. Kaya ngayon, alam nyo na. Itong parating na linggo, pag ito lumabas, o sana mag-back out ang mga jutang Ginimes, lalabas ang isa, dalawa, tatlo, apat, o ilang witness, ang babayaran nila, tatakutin, babayaran, o kung ano pa man, para tumayo na kunwari si Inday ay sangkot dito sa ghost delivery ng libro. Ang galing na mga bangag, pero mas magaling ang ating puting ahas kasi alam nyo na ang kanilang gagawin. Ayun, ang mga bangag, no? Talagang kahit anong gagawin ng mga bangag ay talagang binibisto sa mga tauhan niya dyan sa Malacanang, di ba? Yung puting ahas ni Madam Maharlika, saan yan galing? Dyan yan mismo sa Malacanang. Oh, hindi na nila matiis ang mga ginagawa ng bangag, kaya nilabas nila ang mga sekreto. Pero hindi yan sila magtagumpay. Ay talagang galit ng taong bayan kapag subukan nilang ipatanggal nila si Vice President Inday Sara Duterte. Alright. Sa Atty. Rocky din ginugurgur. Lahat tayo ginugurgur, mga palangga. So yaan ang i-echo ninyo, mga kababayan. Sabi nga ni Rico Dems, protect the people. I'm back from Davao, sabi ni Casey. I miss your alindog. Thank you, palangga. So yan po ang gagawin nila. And now what? Yan ba ay tama ba yung gagawin nila? Of course. Yan ay labag sa batas. Dahil ang witness, katulad ni Cathy Binag, na malinaw sa kanyang isipan na sinasabi niya na si Marcos Jr. at ang kanyang ex-partner ay sumisinghot ng pulburon na minsan dito ay dumudugo, hindi nila namamalayan, may mga naiiwang residue. Gas. At yun ay kitang-kita ninyo nung araw ng kagitingan, merong residue dito, may pulburon si Marcos Jr. Kaya siya dapat ang ma-impeach. Hindi si Inday Sara. Kasi hindi naman siya nagpupulburon. Walang kakwenta-kwenta na yung pag-uusapan natin kung bakit kailangan matanggal si Marcos Jr. Kung bakit siya kailangang arestuhin. Dapat arestuhin na siya ngayon. Dapat.
Arestuin nyo na siya. Dahil siya ay lumabag sa batas. Ano ang paglabag sa batas? Forget about, hindi natin iset aside muna natin ng smuggling, kidnapping, pagnanakaw. Pero yung malinaw na ebidensya dito, kahit sa korte, magsa-stand yan. Yung picture na yan, you know what? Kayang i-forensic yan ng tunay na forensic expert na nag-forensic ng video ko. Yan ang kaabang-abang. Di ba sinabi ko sa inyo, authenticated ang video na yan na nagpupulburon si Marcos Jr. Okay? Hindi lang isang eksperto, kundi marami pa. But sa akin, sa part ko, 2 forensic experts. And sooner, yan ang kakabog sa banga. Hold your breath. Marami pang kakabog sa banga. And I hope kapag kumabog na to lahat sa banga, siguro tatapang na kayo at maninindigan na kayo. But balikan natin yung gagawin nilang pagtatanim, pagbabribe sa fake witness laban kay Inday Sara. Kahit na ito ay pwede dapat nakasuhan itong fake witness nila pala ng mga bangag. 'Di ba? Kapag nagsisinungaling ka, perjury. Katulad ng ginawa nila kay Agent Morales. Okay? Hindi nagsinungaling si Morales, kundi what? Ginamitan ng puwersa ng mga bangag na i-convict si Morales. Kaya nag-aapila ngayon si Agent Morales. Okay? Now, ano ang dapat kalagyan nitong fake witness na ito? Kapag nawala na si bangag at ang lahat ng mga bangag, dapat managot siya. Hindi pa naman siya lumalabas. Ngayon, for sure, nanood mo to. Diba? Kung ako sa'yo, huwag ka magpapasindak. Itaya mo ang buhay mo laban sa iyong prinsipyo. Huwag ka magpapabayad kasi hindi ka rin naman bubuhayin ng mga yan. Tama. Okay? Hindi ka bubuhayin ng mga yan. Ikaw, teacher ka ba? Sino ka ba? Sino ba ang babayaran nila dyan sa Department of Education para tumayo, na magpa-interview sa media? Kasi gusto nilang, ipakalat sa, kasi yung mainstream media kakampi nila. Hindi nga inuulat yung pulboronic activity ni Marcos Jr., di ba? Kitang-kita na ng media dito na mayroong pulbos dito na ipinagbabawal na pulbos ni isa walang nag-react o nag-ulat na media. Ang SMNI lang at tayo sa social media. Siguro kung si Pangulong Duterte ang may ganyan na nakitang pulborek, ay baka international kinontak na lahat. Di ba? Nakipagsabuatan na sila sa international media. Bayad yun eh. Pati sa ICC. Di ba? Kung si Pangulong Duterte yon, talagang parang parang lahat kasabwat na. Pero dahil kasabwat ni Bangag Jr. ang mga jutang ginimes na mga media, kaya ni isa walang nag-ulat dito sa pulburon na ito. Pero, kahit hindi nyo iulat, okay, ilalabas ko soon, mga kababayan, ang authentication ng video. At doon magbabakbakan tayo. Kaya nga, di ba? Bakit takot na takot na takot na takot ang DILG, ang DND? Di ba? Di ba anong petsa na? July 21 yung aming event. July 21 ko inilabas. Anong petsa na? July 21 ng isang buwan na. Di ba? Ang sabi nila, pananagutin daw nila ang mga taong nagpalabas ng video. Ako po ang naglabas ng video. Takot sila magkaso tungkol doon. Takot ang gobyerno ng Pilipinas na magkaso kay Maharlika patungkol doon sa video na ipinalabas ko. Totoo naman. Kasi takot silang magbabakbakan kami sa Korte ng Amerika. Why? Alam niyo ba, mga kababayan, kapag inirelease ko sa inyo ang authentication, ngayon 50-50 pa kayo, akala nyo ini-etchos ko lang kayo, di ba? Oh, baka wala namang authentication yan si Maharlika. Pinagloloko lang tayo niyan. AFP, PNP na matitino, pag inilabas ko ang bonggang-bonggang authentication, sana
ipangako nyo sa inyong mga anak, mga kaupo-upuhan, na maninindigan kayo. Dahil itong authentication na ito, itong eksperto na ito ay willing siyang mag-stand sa korte to prove that the video is indeed real. Ako. Walang edit, Tapos ka walang na, bangag, AI. no? Kasi 'di ba, yun ang mga sinasabi, yun ang una nila sinasabi nung July 21 dito sa sa Amerika, 22 diyan sa inyo, nung nataranta sila na ito daw ay AI. Babangga ko sa inyo ang forensic expert diyan sa mga kay Pulpul na si Pulpul na Abalos. Open your neurons, open your brain, open lahat, buksan nyo ang inyong mga utak at inyong mga puso. Kung si Maharlika ay nagsinungaling sa taong bayan, na sinasabi ko na yung video na yun ay si Marcos Jr. Di ba? Na si Marcos Jr. na at ginawa ko, nag-AI ako, nagganyan-ganyan ako, di ba? Well, I'm not good in technology anyway. Di ba? So, dapat kinasuhan ako. Ba't hindi ko yan gagawin, mga kababayan? Ayokong, okay, mawala ang kredibilidad ko sa taong bayan. Bakit? Hindi maglalabas si Maharlika ng video na hindi pulido. When I say hindi pulido, na hindi na-authenticate ng mga eksperto. Eksperto sa Asia at eksperto sa Amerika. O gusto ninyo, may taga-Europa pa dyan, authenticate nyo sa Europa. Para meron tayong Asia, Europa, ay Amerika, Europa. O gusto nyo sa Antarctica o sa Mars, pwede rin kung merong forensic expert doon. But anyway, going back dito kay Inday Sara, mga kababayan, ito ang gagawin nila kay Inday na mag-hire sila ng fake witness para puruhan si Inday sa social media. No, not only sa social media. Sa social media, panalo siya. Panalo ang taong bayan sa social media. Pero sa mainstream media, magpapatawag sila ng press conference, tatawagin nila ang kanilang fake witness. Okay? Ang fake witness, mga kababayan, para sirain si Inday dahil nagsalita na si Inday dito about sa pulburon. Ay, Day, anong email ni Inday? Send ko yung authentication sa'yo, Vice President. Miss Vice President Inday Sara. Hindi na. Hindi ko na isisend din kay Inday. Ilagay natin sa Facebook page, sa YouTube, for public consumption. And you decide. Kaya sila gigil na gigil. Gustong ipagurgor si Inday Maharlika. Ayun nga, no, mga guys, napanood natin ito si Maharlika, no, ay mayroon tayong kaabang-abang ditong mga matinding pasabog, guys, no. Mayroon pa, ay talagang maraming bala si Madam Maharlika dito laban kay Bangag. Abangan lang na natin sa susunod na araw, baka ipalabas na niya ng live ang pulburon video. Maraming salamat. Mabuhay tayong lahat, mga Pilipino.